Hi guys! Welcome back to Pinoy Showbiz Trending. Ako nga po pala ulit si Daryl, ang maghahatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings. Hello guys! Kumusta po kayo? Malamig na ba ang simoy ng hangin sa inyo? Kasi December na. Sobrang lamig na nga po ng weather ngayon at sana ay huwag po kayong magkasakit at sana masaya po kayo kasi malapit nang magpasko at expect nyo ng may regalo. Wow. Be it in a form of love, in a form of prayer, in a form of gifts, or kahit ano pa man na ay sana maging masaya po tayong lahat sa Pasko at ilang araw na lang ay bagong taon na. Kaya naman, kung na-miss nyo ang mga latest trending sa showbiz happenings, simulan na natin. Ann Curtis, kabilang na sa ilan sa mga Pinoy na may wax figure sa Madame Tussauds. Ina-unveil na nga ni Ann Curtis at ng Madame Tussauds ang wax figure ni Ann Curtis. At ayon pa nga sa Madame Tussauds ay isa or kaisa-isa si Ann Curtis na aktres at host na kabilang sa mga may wax figure or may wax figure sa Madame Tussauds sa Hong Kong. At ilan nga sa mga Pinoy personalities na may wax figure sa Madame Tussauds ay walang iba kundi ang dalawa nating Philippine delegates or ang dalawa sa ating pinakamagandang dilag sa Miss Universe na si Bia Alonso Wurtzbach at si Catriona Gray. At andyan din nga si Lea Salonga. Masayang dumalo si Ann Curtis sa pag-unveil ng kanyang wax figure sa Hong Kong. Kasama nga niya rito ang kanyang kapatid na si Jasmine Curtis na sobrang proud nga naman talaga sa kanyang ate at sa narating nito at sa mga achievements nga ni Ann Curtis. Naibahagi pa nga ni Ann Curtis na kung may mga ilan pa sa mga Pilipino or sa mga Pinoy personalities ang gusto niya rin magkaroon ng wax figure sa Madame Tussauds ay hindi rin siya nagpatumpik-tumpik na sabihin sana ay makabilang din sa ilan sa mga Pinoy personalities na magkakaroon ng wax figure in the near future ay walang iba kundi ang kanyang sisterette na si Vice Ganda at andyan din si Coco Martin at hindi rin nawala sa listahan ni Ann Curtis sa ilan sa mga personalidad na gusto niya magkaroon ng wax figure ay walang iba kundi si Catherine Bernardo. At kamakailan nga ay may mga nagsisirculate sa online world na si Ann Curtis nga raw ay buntis. Nagsimula nga ang ugong-ugong na buntis si Ann Curtis pagkatapos niyang magbigay ng pahayag sa It's Showtime kung saan katatapos lamang ng performance niya sa kanilang anniversary. At dyan nga nanggaling ang mga kuro-kuro ng mga netizens na sinasabing buntis nga si Ann Curtis sa pangalawang anak nila ni Erwan Heussaff. Pero wala pang kumpirmasyon na mula sa TV host actress. Pero kung totoo man ang naturang chismis or haka-haka ng mga netizens ay isang biyaya naman talaga itong maituturing at magiging masaya rin lahat ng mga taong makakabalita nga kung totoo nga naman ang chismis na ito. Tony Gonzaga magbabalik kapamilya nga ba? Nagtrending nga online ang mga photos ng pagbimita ni Tony Gonzaga at ni Charo Santos Concho at sobrang ang pinag-usapan ito sa social media at sinasabi ng ilan sa mga netizens na magbabalik nga bang kapamilya si Tony Gonzaga. Marami nga sa mga netizens ay tila hindi pabor kung sakaling mangyari ang pagbabalik kapamilya ni Tony Gonzaga at sinasabi ng ilan na of all the things she had done in the previous years ay hindi daw deserve ni Tony Gonzaga na makabalik sa ABS-CBN. Pero marami rin sa mga fans ni Tony Gonzaga ang nag-wish pa rin or talagang nag-aantay pa rin na makita ulit si Tony Gonzaga sa bakuran ng ABS-CBN. Kung maaalala nyo nga ay umalis si Tony Gonzaga pagkatapos nga niyang i-endorso ang noong tumatakbo na si Bongbong Marcos sa pagkapresidente. Kung maaalala nyo nga ay inanunsyo ni Tony Gonzaga ang pag-alis niya sa reality TV show na Pinoy Big Brother isang araw pagkatapos nga mag-host si Tony Gonzaga sa proclamation rally ng Uniteam sa Philippine Arena na naganap noong February 8, 2022. At February 9 nga ay inanunsyo ni Tony Gonzaga na alis na siya sa Pinoy Big Brother na kung saan ay sinalo ni Bianca Gonzalez ang pagka-main host ng naturang reality TV show. At dahil nga sa pagka-involve ni Tony Gonzaga sa political party na ito, ay talaga nga namang maraming backlash
ang nangyari sa career at sa personal na buhay ni Tony Gonzaga. Pero kahit ganun pa man ay tila hindi nagpatinag si Tony Gonzaga at patuloy pa rin sinuportahan ang mga politicians na kanyang sinusuportahan sa political party na kanyang pinili. At pagkatapos nga manalo ni Bongbong Marcos sa eleksyon ay isa rin si Tony Gonzaga ang kumanta ng Lupang Hinirang sa inauguration ni Bongbong Marcos. At kung babalikan pa nga natin ay noong September 2022 ay kasama ni Tony Gonzaga ang kanyang asawa ay nag-move sila sa AMBS or All TV na pagmamay-ari ni Manny Villar. At kung maalala nyo nga ay nilaunch pa ang All TV or Channel 2 na kasama niya si Willie Revillame. At sa All TV nga ay nakita rin natin na gumawa si Tony Gonzaga ng kanyang talk show na pinamagatang Tony. At kasalukuyan nga ay hindi pa rin lumalabas si Tony Gonzaga sa telebisyon pero lagi naman natin siyang nasusubaybayan or nakikita sa kanyang YouTube channel na Tony Talks. Metro Manila Film Festival entries nagsisimula ng maglabas ng kanilang mga promotions. Nagsisimula na nga ang promotions or ang paglabas ng ilan sa mga posters at mga trailers at teasers ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2024 kasi nga ilang araw na lang ay ipapalabas na ang ilan sa mga magagandang pelikula sa Pilipinas sa naturang festival. At kamakailan nga ay naglabas na ng official poster ang movie ni Vice Ganda at ng Star Cinema na And the Breadwinner Is. At sobrang nagtrending nga ang poster na ito na pinag-usapan din sa social media at dahil nga sa sobrang daming praises na na-receive ng naturang poster ay sobrang galak din ni Vice Ganda at nagpasalamat sa mga fans na nagustuhan ang naturang poster na pinalabas ng kanyang pelikula. At ilan pa nga sa mga netizens ay natawa dahil nga ang ayos nga ni Vice Ganda sa naturang poster, kung hindi nyo pa nakikita, ay long hair si Vice Ganda at may kulay ang kanyang buhok. At sinasabi nga ng ilan sa mga netizens ay talagang kahit nga raw yung buhok ni Vice Ganda ay talagang nagsisignify ng pagka-breadwinner ng isang Pilipinang pumuntang Hong Kong. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan pero yan ang sinasabi ng mga netizens ngayon. Samantalang isa pa sa mga kalahok na entry sa MMFF 2024 ay ang bagong pelikula nga na pagbibidahan ni Vic Soto at ni Piolo Pascual na pinamagatang The Kingdom. Ipinalabas na ang naturang trailer ng pelikula kamakailan lamang at sinasabi rin ng mga netizens na isa rin itong magandang pelikula dahil nga for the past MMFFs ay hindi pa gumawa si Vic Soto ng hindi fantasy themed na entry sa MMFF. At dito nga sinasabi ng ibang netizens na tila kandidato nga si Vic Soto sa pagka-best actor dahil nakikitaan nila ng potensyal ang naturang pelikula. Sa naturang pelikula nga na ito ay pagbibidahan din ni Sid Lucero, ni Christine Reyes at ni Sue Ramirez na sa pelikula ay magkakapatid. Ayon nga sa aking mga nabasa, ang pelikulang The Kingdom ay tungkol sa isang sultan or tungkol sa isang ama na nasa high rank position sa Mindanao kung saan nga hindi niya alam kung kanino niya ipapamana ang kanyang mga ari-arian. Ang papel naman ni Piolo Pascual sa naturang pelikula, ayon sa aking nabasa, hindi naman ito siguro spoiler kasi pinapublish naman nila. Ang papel ni Piolo Pascual ay siya ang magliligtas sa anak ni Vic Soto na si Sue Ramirez na kinidnap sa naturang pelikula at mapagbibintangan nga or si Piolo Pascual sa naturang pelikula at doon na manggagaling ang conflict ng pelikula. Madami pa nga ang mga pelikula nga maglalabas ng kanilang mga teasers, trailers, official posters bago ang araw ng Metro Manila Film Festival. Kaya naman sa mga nag-aabang ng mga pelikulang ilalabas ngayon sa MMFF ay watch out lang kayo sa mga ilalabas pang mga promotions ng mga pelikula or ng mga entries sa MMFF. ABS-CBN Christmas ID 2024 pinag-usapan.
Trending nga hanggang ngayon ang Christmas Station ID ng ABS-CBN dahil nga ilan nga sa mga fans ay sobrang nagalak masubaybayan ang kanilang mga iniidolo na mga artista sa ABS-CBN. Marami nga ang mga nagsasabi na ang Christmas Station ID ng ABS-CBN ngayong 2024 ay maganda. Maganda dahil maganda raw ang billing ng naturang Christmas Station ID. Ang ilan nga sa mga fans ay natuwa dahil nakita or nasulyapan ulit nila ang kanilang mga iniidolo sa naturang ABS-CBN Christmas Station ID 2024. At ilan nga sa mga artistang nasulyapan ulit sa bakuran or sa Christmas Station ID ng ABS-CBN ay andyan si Julia Barreto, andyan din si James Reid, Enrique Hill, at kung nakita nyo ay andyan din si Corina Sanchez. Sa mga nagbabalik kapamilya na mga ito ay ilan din sa mga fans or sa mga netizens ay naghanap ng mga personalidad na wala sa Christmas Station ID. At ilan nga sa mga hinanap ng mga netizens sa naturang Christmas Station ID ay si Blythe dahil nga raw hindi nila nakita ang personalidad sa Christmas Station ID. At ilan din na ay hinanap si Angelica Panganiban. At ang ilan ay nag-aabang na sana nakita rin nila ang magbabalik na nga sa TV na si Chris Aquino. Pero ang isa sa nag-trending nga pagkatapos i-release ng ABS-CBN ang kanilang Christmas Station ID 2024 ay walang iba kundi si Angel Locsin. Inanap nga ng madaming mga fans ang involvement or ang appearance ni Angel Locsin sa ABS-CBN Christmas Station ID 2024 dahil nga araw, isa si Angel Locsin talaga sa mga kapamilya talaga na nararapat ang makita sa Station ID. Marami na nga ang nakakamiss ngayon kay Angel Locsin kasi ang tagal na nga rin niyang nag-hiatus. Hindi na nga rin natin siya nakikitang nag-update sa kung ano mga social media. Kaya nag-trending si Angel Locsin kasi miss na raw ng mga fans makita si Angel Locsin. Marami ngang natuwa sa Christmas Station ID ng ABS-CBN dahil nga raw maganda ang billing at kitang-kita nga rin daw na kahit ganun pa man or kahit walang prangkisa ang ABS-CBN ay sobrang madami pa rin mga A-listers sa listahan ng mga personalidad sa ABS-CBN. Kahit nga madaming nagustuhan ang billing ng naturang ABS-CBN Christmas Station ID 2024 ay madami rin na nagsabi na sana ang last frame ay binigay kay Catherine Bernardo dahil nga si Catherine Bernardo ay nagkamit nga lang ng more than 1 billion sales or ticket sales sa kanyang pelikulang Hello, Love Again. Pero kahit ganun pa man ay madami na rin namang natuwa na kahit papano ay lahat ng mga A-listers at mga bigating personalidad ng ABS-CBN ay nasa last frames ng naturang Christmas Station ID. At marami ring sumusuporta na deserve din naman daw talaga ni Vice Ganda na magkaroon nga ng last frame sa naturang Christmas Station ID kasi long overdue na rin daw ang naturang frame na yon or ang spot na yon para kay Vice Ganda at marami ring sumusuporta na sobrang laki rin daw talaga ng tulong ni Vice Ganda at ng Showtime sa ABS-CBN sa mga nakaraang taon. At yan nga ang ilan sa mga latest trending sa showbiz happenings. Kaya naman kung gusto nyo ng mga ganitong updates or mga quick updates or mga maliliit na updates lang regarding sa showbiz happenings ay huwag po kayong mahihiyang mag-like, mag-subscribe, mag-comment or mag-share ng videos na aking ginagawa. Kaya naman, kita-kits ulit po tayo sa susunod na update natin. At ako nga po pala ulit si Daryl ang maghatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings. At ito ang Pinoy Showbiz Trending.